Mag-ingat sa mga umaali-aligid na bubuyog. Masakit ang kanilang kagat o tusok. Pero kapag ang mga ito'y naalagaan, may hatid silang matamis na pakinabang. Ito ang mga insektong hindi dapat kinakante. Dahil gaano man katamis ang kanilang produkto, oras na sila'y magambala. Pwedeng matikman ang mapait nilang paghihiganti. Pero ang mga residente ng Huban sa Sorsogon, ang pagpasok ng tag-init tuwing Marso, hunting season na ng mga honey o dugos kung kanilang tawagin. Kaya ang mga bubuyog hunter katulad ni Alan, gamit lang ang itak, lubid at timbang paglalagyan ng dugos. Matyagang ginagalugad ang kabundukan. Makakuha lang ng mga dugos na kanilang pinagkakakitaan. Panggastos araw-araw, tapos siyempre doon na namin kukuhanan sa bigas. Lahat na panggastusin namin sa bahay, doon na sa haribidahan. Dahil 10 taon nang nanguhuli ng bubuyog si Alan, kabisado na raw nila ang bawat galaw ng mga ito. Kaya kahit daw walang anumang proteksyon o pangontra, lakas loob nilang susugurin ang mga ito. Makalipas ang halos 5 oras na paghahanap, Ayun, kalaki. Eriko, pukyutan. gamit ang dahon ng hagol, pinausukan muna nila ang mga bubuyog. Pero dahil sa lakas ng hangin, nahirapan silang puntiryahin ang mga ito. Kaya sinaalan, kinailangang pang iakyat sa sanga ang sinilabang tumpok ng tuyong dahon. Nung nabulabog, sunod-sunod nang nagpulasan ang mga bubuyog. Si Eric, dito na mabilis umakyat ng puno para kunin ang pukyutan. Ayun na, ako na sari. Ito na. Hindi naman to baba siguro ng mga 2 bote, 3 ganyan. Pero habang kinukuha ang katas ng pukyutan, si Alan nakagat sa kamay. Kumagat ka sa kamay ko, abot mo. O kami, sanay kami. Ngunit tiis-tiis lang dahil ang kanilang paghihirap may katumbas naman daw na pera. Ang mga naiipon kasi nilang dugos, ibinibenta ni Alan ng 100 pesos kada bote. Ang honey, mainam sa kalusugan. Si Joel, sa halip na gumastos sa gamot niya sa high blood, honey ang kanyang ginagamit. At para mas maging mabisa raw itong pampababa ng blood pressure, hinahaluan niya ito ng dinikdik na bawang. Nung nagsimula ako nung uminom ng honeybee na may dinikdik na bawang, palaging maganda ng pakiramdam ko. Nakakapagpababa ng blood pressure is the garlic. Siya yung may property na gano'n. Pero honey, wala siyang kinalaman. Siguro itong taong to, mas natotolerate lang niya si garlic pag mixed siya in honey. Dito sa Batangas, hindi na kailangang umakyat pa ng bundok para lang manghuli ng mga bubuyog. Pusa nilang pinararami ang mga Philippine bee o laywan para kunan ng honey o pulot-pukyutan. Kumpara sa imported bees, mas agresibo raw ang Philippine bees. Kaya ang beekeeper na si Joseph, hindi nawawala ng pampausok. Bawal din daw pagdikitin ang magkakaibang colony dahil mag-aaway-away ang mga ito. Kung sakali raw na makagat ng bubuyog, ang mahalaga doon, yung process ng pagtatanggal mo ng beesting niya. Pinaka-best way para tanggalin siya is
yung parang kinakamot mo lang siya. Para ma-remove mo yung bee sting niya na hindi pumapasok yung pinaka-kamandag niya sa skin mo. Dapat din daw na mahugasan agad ang bahaging nakagat. Dahil kapag natunto ng mga bubuyog ang amoy na iniwan nito sa biktima, mas lalo pa raw nagiging agresibo ang mga ito. Pinaniniwala ang may 20,000 species ang mga bubuyog. Pero ang isa sa pinangingilagan ng lahat, ang mga Africanized bees. Karaniwang 100 kagat ng bubuyog ang kailangang mata mo para maparalisa ang katawan ng tao. Pero sa Africanized bees, 50 kagat o bee stings lang nito. Pwede ka na raw mamatay. Ang medyo pinakagrabe dyan ay yung tinatawag natin na anaphylactic reaction, wherein na-involve na yung buong katawan mo, yung pantal or pamumula, makikita sa buong katawan mo, and then pwedeng mahirapan ka huminga, lalo kung mamamaga yung bandang lalabunan mo. Yung iba na uwi sa kamatayan. Pero ayon sa mga eksperto, sa 10 nakakagat daw ng bubuyog, 1 o 2 lang ang nagtatamo ng matinding pinsala. Nito lang Pebrero, binalot ng pighati ang pamilya ni Liza. Ang 25 anyos na anak kasi niyang si Michelle, namatay di umano sa kagat ng bubuyog. Umuwi siya rito sa bahay at ang sabi niya sa akin, masama daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, bakit? Tinanong ko siya. Tapos sabi niya sa akin, nakagat daw siya ng bubuyog. Habang naka-duty si Michelle bilang caddy sa isang golf course sa Olongapo, aksidente siyang pinalibutan ng mga bubuyog. At ang isa rito, nakagat pa siya sa labi. Kalipas ang 4 na araw, unti-unti nang namaga ang kanyang labi at buong mukha. Dahil dito, isinugod agad si Michelle sa ospital. Pero dead on arrival na siya roon. Ayon sa doktor ni Michelle, may kinalaman daw ang bee sting sa ikinamatay ng dalaga. Underlying cause niya is the bee sting. Antecedent cause is yung anaphylactic shock, and then the immediate cause ng death is yung airway obstruction. Ang mga insekto katulad ng mga bubuyog, para ring tao kung tutuusin. Kapag inabala at kinante, pwede kang paghigantihan. Pero kapag ang mga ito'y naalagaan o hindi kaya nakuha ang matamis nilang produkto, may matamis din itong pakinabang.